Magandang araw mga ka-59 and God bless po sa ating lahat na maingat po tayo sa trabaho natin at higit po sa lahat patubayan po tayo ng dakilang lumika sa mga plano natin sa buhay, lalo sa trabaho natin at yung personal na buhay po natin. Okay, so yung ating pong bibigyan ng kasagutan at bibigyan natin po ng paglilimi-limi yung tanong po ng isa nating follower na taga I think from Cagayan de Oro yata siya. Hindi ko lang masyado kung ano po sa dami kasi nag-comment. So yung tanong niya sa atin. So, i-hide natin yung identity niya, syempre. Para naman medyo, baka sabihin na lang, mataas ang ere. Mas maganda po kasi yung tanong niya po talagang andun yung gusto niya magkaroon ng changes sa buhay. Okay, from officer, gusto niya ito. Ito po yung tanong niya. Sir, good day po. OIC po ako ng isang branch ng bangko. Yung bangko, nabanggit namin sa mga message sa akin, talagang isang malaking bangko po siya. Ito po. 10 years na po ako dito sa October. At 36 years old na po ako. Bala ko po sana maging operation officer na pag 40 to 45 years na ako. Okay. Ayoko rin po kasi na maging plain guard lang hanggang sa ako'y tumanda. Gusto ko po sana humingi ng advice. Salamat po. Okay. So, bigyan natin ng summarize ng kanyang tanong. Sabihin, isa po siyang OIC. Hindi na siya plain guard pero andun pa rin yung sabihin medyo hindi pa ano yung kanyang posisyon. Officer siya kasi sa mga branch, ilan din naman sila. So, parang nakukonsider pa rin na plain guard pero yung responsibility po niya is mabigat. Ano po? So, gusto niyang maging operation officer. Which is, sabi niya nga po sa message niya sa akin, sa private message po namin, na hinihikayat siya ng kanyang agency na maging operation officer na. So, ibig sabihin po, si Sir meron siyang qualification na to become an operation officer. Ano daw yung pwede niyang gawin? Okay, so maganda po yung tanong. Unang-una, ayaw niyang tumanda na lang o maging ganun na lamang siya hanggang sa mag-retire siya. 36 years old na siya at 10 years na siya sa bangko. Ibig sabihin, talagang qualified na talaga. Kasi sa 10 taon sa isang branch siguro lang na yun siya or sa bangko, paikot-ikot lang sa bangko na yun, talagang andun na yung point na kaya niya na mag-handle ng responsibility. Pero to become an operation officer, hindi po biro. Okay, ano yung dapat na meron siya? Una, ito po. Tiwala sa sariling kakayanan. Dapat unang-una lagi ko kung sinasabi sa mga previous vlog ko, kung gusto mong umangat sa posisyon, hindi po pagyayabang yan. Hindi po napaka-angas naman, sobra namang ang taas ng aray, parang gano'n Hindi po. Kasi una tingnan mo sa sarili natin na kaya ko ba? Handa na ba ako? Kasi tayo lang po makakasagot yan Kahit sabi mo marami naghihikayat sa atin, maraming nagsasabi, ikaw pa rin po ang magde-decide. Tanungin mo yung sarili po natin. Kaya ba natin? Handa na ba ako? Ngayon, kung talagang kaya mo na medyo meron lang konting negative, normal po yan. Wala nang magsasabi 100% kaya ko na sobrang yabang na po. Kumaga, kaya ko magpaturo. Kung nagagawa nila, bakit hindi ko kaya magawa? Kaya naman, di ba? Kung nagawa niya, nakaya niya, kaya mo din niya basta't gusto natin. Ngayon, kung prepared na po tayo, okay, very good. Meron na po sa number 1. Number 2, sir, kayang makipagharap sa anumang uri o klase ng tao. Ibig sabihin, kasi po kakaharapin natin kapag operation officer ka na, iba-ibang level na po. Lahat makakaharap natin. Kasi that's business of the agency. Ikaw ang ipapaharap sa bagong client, mag-i-endorse ka ng mga ganito, ganyan, mag-ano ka ng mga contract, di ba? So, kailangan po, pag operation officer na tayo, hindi tayo dungo, hindi tayo mahiyain. Ibig sabihin, hindi naman yung walang hiya na talaga. Kumbaga, paano ka mag-handle ng isang sitwasyon pagdating sa pakikipag-coordinate sa mga ganitong klase ng tao. Kailangan maalam po tayo. Paano kung foreigner? Siyempre, ipapadala ka. Siyempre, spoken in dollar po yan. So, kailangan handa tayo doon. Kaya nga dapat po na nag-aaral na tayo na how to talk in English. Even a little bit English lang po yan, Taglish po yan, Carabao English po yan. Doesn't matter. Diyan po nagsisimula bago tayo matuto sa paunti-unti. Wala namang nagsimula na on the spot magaling na Lahat po, zero yan. Nag-start from the beginning yan. Diba? So, gawin po natin. Kaya pag nakikipag-usap tayo kahit sa mga subordinate natin, try to talk in small English.
Di ba kahit nag-briefing ka, nagsasabi ka, gamit tayo ng mga word na English. Hindi yung kayabangan. Diyan tayo mag-start na mag-grow. Diba? Ngayon din, read books in English. Basta tayo ng mga books na English book, baga mga report, yan. Diba? Tapos yung mga self-help, kaya ko sinasabi, kasi kailangan po enhance natin yung sarili natin eh. Kung nag-aaral tayo, dagdagan pa po natin kasi ibang level na po ang operation officer. Masalimuot na po yan. Okay, so, kung marunong na po tayo, handa na tayo, hindi tayo mahiyain. Kahit siya pinalano, pag may mga emergency cases, mga incident, may mga circumstances, kailangan harapin po natin yan. Dapat handa lagi. Kasi pag officer ka na po ay sikat, kaya mo na yon, madali nang tumalon eh. Pero panibagong journey na naman yon. Ibig sabihin, may pagkakaiba. Malaking pagkakaiba na officer ka sa operation. Do parang kadugtong na po yon. Kung talaga namang matatas ka na sa pagiging officer, nakahando lalo sa bangko, ang dami ano dyan. Magaling po maging ano yan sa sigurado sa customer service kasi ang mga bangko. Kasi nanggaling din po ako dyan. Siguro I think 3 years lang ako na sa bangko. Kasi nag-aaral pa ako that time, so hindi ko kaya ng talagang gano'n ang trabaho. Tapos wala pa akong Sabado Linggo pag bangko, so malitang kita. So talaga nagpa-transfer kasi nag-study pa ako that time. So ngayon, kung kaya na po, dito pa ako niya sa Connecticut po ako nasa doon sa bangko din sa Connecticut. So okay. So pag kaya mo na, kasi sa bangko talaga ang haba ng maximum tolerance mo po talaga dyan. Talagang ano po kasi, siyempre, mga time, mga maraming pera pumapasok dyan. Siyempre kailangan andoon yun talaga yung maximum tolerance. So sigurado sir magaling dyan. Okay. Kung meron na po tayo sa kaya nyo na makipagharap, pasado na po tayo sa number 2. So number 3 natin, siyempre po maalam tayo sa report writing. Yun na, sa mga grammar, kailangan po yun. Lalo pag officer ka na, siyempre gagawa ka ng mga kailangan mong i-topic during commander's meeting, mga ganyan eh. Marami pong activities ang ginagawang operation officer, kaya hindi biro. Kaya kami operation officer namin, sobrang galing po talaga, bilib talaga ako. Kasi, you know, ang galing niya pagdating sa mga pagtuturo po talaga. So, kailangan po yun. Magiging mentor ka. Imagine yung mga subordinates mo, ang dami na yan. Ilang detachment ang hahawakan mo sa operation officer. Hindi biro po yan. Talagang sabi nga eh, masayang tunay. Pag niya, kailangan po, lagi kang handa. Susunod po, meron pa tayong training. Ngayon, kung maalam ko na sa paggawa ng report, kaya mo nang magturo, kaya mo nang mag-ano sa mga seminar, nag-adjust ka ng ano mo, walang problema. Kung pasado ka po dyan, okay, pwede na po sir. Kailangan, ano lang po yan, tapangan lang po yan. Huwag kailangan matakot. Basta gusto natin, walang imposible. Kailangan, adjust po tayo. Ano po? Next, ano po yung susunod natin kung marunong ka na sa mga report writing? Kasi sa dito, learning po ito eh. Tanda natin, learning is a continuous process po yan. Kung kaya na natin, nagpatuloy po dyan, okay po, pasado tayo dyan. So next po natin is time and people management. Dapat you know how to manage your time first. Kasi po, mga tao na imamanage po natin. Client po ng ating agency, mga subordinate natin, mga iba-iba't ibang uri na related sa ating ginagampanan posisyon. Siyempre, ang agency, maraming client po yan. Ikaw ipapadala sa kanya. Iba-iba po yan. Iba-iba ang galaw. Meron sa condo, meron sa warehouse, meron bakanting lote, meron ganito. So, iba-iba rin po ang konsepto ng pagpapatupad ng mga policy. Aaralin po natin yan. Kasi pag may problema doon, ikaw ipapadala ngayon ng agency. Kailangan marunong. Dapat po na ko-contain natin yung mga bagay na at napag-aaralan po natin ng maayos. Yung mga house rules, every detachment na hawak natin. Hindi po pwede isa lang ang pag-aaralan natin. Kailangan lahat. Just in case may mangyari, sa ganitong detachment, ito yung rules, ito yung policy. Yung mga manager, ganito, ipapadala ka dyan. May mga weekly meeting pa yan. May mga monthly meeting pa kayo. Marami po yan. So, kung maalam na po tayo dyan sa pagmamanage ng oras, siyempre, kung may pamilya tayong sarili, ng oras mo pa. Minsan hindi ka nakakawin sa tamang oras. Minsan papasok ka na sobra pa sa oras mo. Minsan nagpapahinga ka, ipapatawag ka, tatawagin ka ng mga boss mo. So, kung marunong tayo mag-handle ng oras natin, very good po yan. Ito dapat po ang gagawin lahat, lalo ng mga officer na yung oras. You know how to manage your time. Kasi pag sa oras po, hindi natin kayang mag-manage. Useless po ang lahat ng gagawin natin. Kaya inuna ko yung time. And then sunod yung tao. Mag-manage ka lang ng tao eh. Diba? Kailangan marunong tayong mag-handle ng iba't ibang attitude ng mga tao natin. Mga security personnel natin. Kailangan po nasusustain natin yung mga needs nila.
Kailangan kung may pagkukulang, dapat inaalam po ng operation yan. Ano yung problema? Kailangan po i-handle natin yan. Hindi po pwede kasi iiwanan tayo ng mga guard natin. Anong mangyayari sa agency natin? Babagsak. Palagi bago ng bago lang ang mga guard. Nonsense po ako, parang sa aking pananaw po yung talagang gusto natin puro bago ang i-hire natin, tapos nawawala yung matatagal, mahirap pong magturo. Kasi yung tinuturo natin nakakabuti sa ating agency, nawawala, nagagamit ng iba. Kaya po sa pinanggalingan naming mga nagmamanage ng isang building, ayaw niyang nawawala ang mga guard kasi grabe ang training po talaga. Kasi kami meron kami monthly meet, may mga commanders meeting kami ng weekly, ando kami sa ganitong date, ganyan. Ang daming tinuturo talaga, which is talagang ma-apply natin sa ating agency. Ngayon, pag nalipat, sayang yung turo. Kasi libre ang galing-galing pa nung aming doon, ang nag-handle ng security sa company na yun. Talagang natututo kami. Ang dami kasi, din talagang napakahusay. Hindi sa binibuild up ko po siya, kasi talagang ang dami ko pong natutunan sa kanya. Sobrang galing niya mag-handle na. Kaya pa nag-meeting kami niyan, tapos dadali pa kami sa mga lugar na talagang hindi lang kami mag-enjoy. May seminar pa. Imagine, punta kami ng Zambales. Ang layo, from Manila to Zambales, di ba? Tapos pag swimming that time, pero may seminar talaga, pa ng training talaga doon bago kami nag-enjoy. Nag-aral muna kami. Di ba napaka-the best? Kasi ang aim doon, di lang kayo parang nagpunta, mag-inuman kayo, magpakasin. Hindi po, study muna. Talagang nagdala ng facilitator, nag-seminar kami. Bago kami after nun, talagang lahat nag-gather na namin. That's the time mag-enjoy. Diba? Sobrang galing. Ngayon, kaya gusto nila na ma-maintain yung mga security personnel kasi yung itinuro nagagamit doon sa company kung saan sila nagsiservisyo. Diba? Kaya yun po yung kagandahan. Mahirap yung paiba-iba kasi sa at man ako, in may part sa aking detachment po, ayoko nang paiba-iba yung guard. Kaya mga guard ko taon talaga. 3 years, 4 years, may magpa 5 years pa. Tapos taon, yung buwan, madalang po yan. Kasi pag ako ng gano'n nagpalipa, talagang hindi siya credible. Kumbaga may kulang pa. So talagang pasaway na. Kasi pag may kulang, kaya kong i-sustain Pero yung ayaw sumunod, matigas ang ulo, talagang siya na yun. Kailangan muna natin isa-isang tabi siya para hindi maapektuhan yun ng nakararami. Kailangan titingnan kasi natin bilang mga opisyal na lalo pag-operation na po, yung nakararami. Kailangan timbangin po natin yan. Dapat yan, magmamanage ka na ng tao Diba? Ngayon, pag natuto ng mga guard natin, nalipat sa ibang gate niya, sayang naman. Unless, talagang nag-offer ng may mas maganda gilid. Sabi ko sa mga guard ko din, kapag may nag-offer siya mas maganda, talaga naman qualified kayo, grab the opportunity. Huwag nyo nang patumpik-tumpik. Kasi, pero kung pupunta ka lang sa maliit, natanggal ka dahil magpapabuya ka, sayang naman. Diba? Okay, so yun po. Kailangan you know how to manage people. Lalo itong mga guard. Dito tayo nabubuhay sa mga security guard Kasi pag walang guard, ano mangyayari sa agency? Diba? Kung bago yung guard natin, walang hindi talaga papasanay, ay babagsak ang agency kasi puro bulilyaso sa client, tatanggalin ng client ang kontrata. So kawawa naman ang agency. Samantala kung matatagal na yan at tama ang ginagawa, dapat we have to support. Huwag dapat nating lagbigyan ng kulay yung galing ng mga tao natin. Dapat lalo nating i-sustain. Hindi dapat yung, sige, mahusay ka niya, gagawa natin ng kwento, lahat, aanuin natin dahil sa sumbong lang ng iba. Pag nawala yung office na at nalipat yan, sigurado malaki ang clogging ng detachment. Matatanggal ngayon ng agency. Kasi hindi niya na-sustain or na-angasan man lang o naungusan man lang yung ginagawa ng officer dati. Diba? Kasi kailangan pag may papalit na officer, kailangan masigitan mo Hindi yung payabangan Kasi ako nung ginawa ko po yung detachment kung saan ako na doon, talagang tinitingnan ko yung track record ng mga officer na pinapalitan ko. Not to the point, i-blame sila. Kailangan kung mahusay, gagrab ko yun. Pero kailangan angatan ko sila para magtagal kami. Lalo naman ako. Diba? Kasi yun ang ko sa buhay ko. Gusto ko magtagal ako sa isang detachment. Ayoko ng buwan lang, hindi. Nagbe-break ako ng record talaga. May mga hinawakan ako yung mga officer, sabi sa akin, excuse me, hindi yabang. So I have to elaborate. Hindi kasi sabi, yabang naman ito. Kumbaga, yun po yung dapat kasi ang gusto kong yung sa aking vlog na to, yung sa sarili ko. Kasi yung gumamit na ibang tao, hindi ko naman gusto kilala. Ako kilala ko yung sarili ko. May hinawakan ako sa BGC, sabi sa akin, pinunta ko to kasi parang 1 year siya maigit doon. Hindi tatagal yan kasi sa sobrang dito magulog yan. Talaga masalinggo talaga. Ginawa ko sa BGC. So, nung nagtagal, pinag-aralan ko agad ito. So, umabot po ako ng 3.5 years sa detachment po na yun. At least na-break yung record, napaayos pa rin natin. Ganun po Kanya-kanya tayo ng galaw.
Basta ang mahalaga lang, masustain natin yung needs ng client po natin. Okay, so pag kaya na po natin yung mag-manage ng mga tao natin, nagtatagal sa atin, natuturuan natin, nagiging officer sila sa ginagawa natin, naaangat natin, napupromote sila dahil sa husay natin, credit po yan sa officer. Sa mga operation din, pag ang daming na-build na officer, ang daming client na nabubusa ng mga guard, paano sa operation yan sa kanya yung feedback niyan kasi magaling ang operation nila. Diba? Kasi nagtuturo din. Diba? Okay, so next po dyan is yung ang panghuli po natin. Ano po? Kasi dito sa time management, people management, dapat nag-aaral po tayo. Continuous study po dito. Learning po yan ang naandito. Siyempre, kailangan po mag-ano sa mga seminar. Paano ba ako mag-handle ng ayos na oras ganito? Ang dami. So, dito sa time management and people management, nag-aaral po tayo dyan. Okay, nananaliksik kumbaga. Next po, panglas po natin, number 5. Para talagang pag-officer na tayo, mag-operation na po, sir, ito po yung panghuli po dapat. Meron tayo. Dapat, you know, the basic law. Marunong tayo sa batas. Hindi po pwede, siyempre, may mga kaso-kaso po yan. Ipapadala kayo pag tingano lang, hindi na pwede mag-hire agad kayo ng abogat. Kung paano may handle, anong mga sanction or anong mga report na pwede mong gawin about law pag may mga problema, di ba? Lalo naman po sa labor code. Dapat alam natin yan. Kasi diyan nagkakaroon ng problema ang mga ibang agency pag hindi nakakasunod sa labor code. Though, hindi naman natin sinasabi na talaga lahat naman perfect kasi minsan ang contract talagang maliit. Minsan po tinatamaan, kaya kailangan marunong tayo mag-handle ng tao. Kasi pag hindi sila minimum at ginawa natin ng magkakaroon ng problema Di ba? Kaya din nag-iingat din ng agency, siyempre. At tayo naman kung mga alam natin na hindi sila minimum at tinanggap natin dahil alam din natin ang contract or alam din natin, isa na iba kasi malaki ang kontrata, binuburaot ang mga guard, mali naman po yun. Kaya hindi mananalo talaga ang agency pag nag-complain sa DOLE kasi ang titingnan doon yung binibigay about sa standard ng DOLE. Hindi naman sa mga kaso ng guard is living, of course, hindi po yun. Kaya kailangan po, pag operation ka, nasa operation ka, kailangan i-act natin sa agency, sir. May-ari, pag tinuloy natin yung ganito, kumikita nga tayo ng medyo malaki, pero pagka nagka-problema, ang laki din ang impact, di ba? Kahit a little bit malit nakita lang niya, paunti-unti, pero lahat naman nasusustain, nasa legal tayo, walang problema na, laki din yan, di ba? At mag-grow ang agency. Kasi kailangan po talaga magkaroon tayo ng maraming security at especially client. Kasi ang client nagba-background checking din yan sa mga agency bago i-hire. Kasi sakit din ang ulo ng client yan kapag nagreklamo ang mga guard, minsan di nadamay ang client. Diba? So, ang sakit sa ulo niyan kasi may nangyari din sa amin, sa inawakan ko yan, yung dating guard, inireklamo pati yung client. Naku, ang laking problema, diba? Kasi hindi ko i-himay-himay-mayin. Kaya kailangan po, pag tayo nandiyan sa mga ganyang posisyon, nakikipag-coordinate tayo sa ating mga boss na, sir, ganito, needs ng tao natin, dapat ganito. Ang uniforme nila, medyo, kasi hindi na susustain, bakit hindi natin bigyan sila ng ganito? Nang kapag naka 1 year sa atin, bigyan natin ng isang set of uniform. Yung pangtaas ng at saka pants, huwag na yung shoes, mahal ang shoes, kawawa naman ng agency, di ba? Iba naman kasi, binibigay nga lahat, kung magpatubo naman, grabe. Pautang nang nangyayari, huwag naman po gano'n, i-sustain natin yung needs ng tao na maging makatarungan po naman. Kasi tao natin yan, product po natin ang mga security personnel. Dapat ganun ang nasa operation. Sigurado pag ganun ang nasa operation, sa aking pananaw po at kasi alam ko din naman yung mga ganyan, magiging ang mga guard talagang hindi aalis yan. Kaya sa ibang agency yung kilala, ang tatagal ng mga guard nila talagang doon tanda nakapagpatapos na ng anak. Sila nakapagtapos na rin kasi binibigyan. May kwento pa nga, hindi kwento totoo talaga yung na-floating yung kanilang lady guard, gustong manicure pedicure sa kanila dahil marunong may pamilya, ay umalis sa agency, pinayagan nila during break ng mga tao nila. See, ganun, kailangan kung makakatulong tayo, ibigay natin. Huwag hayaan natin, wala kang trabaho, ma-floating ka dyan. Nonsense po yun. Parang ang labanan mo lang is trabaho lang tayo. Wala kang ibibigay sa akin, hindi po dapat ganun. Dapat arihin natin, pamilya natin yan. Na kailangan kung wala, tulungan natin. Okay, so iyon po. Ngayon kung mali, gawa natin naman ang action. Huwag naman yung talagang ipipilit. Diba? So iyon po, pag marunong po tayo sa mga batas na yan, kailangan po, maaral natin ang gusto. Huwag yung alam lang. Dapat alam natin yung consequences. Ngayon, kung sa lahat po na to, at meron tayo, sir, qualified na po tayo maging operation officer, which is kinukuha ka na, grab the opportunity, sir, kasi may tiwala sa yung agency mo.
So, grab the opportunity at kaya mo yan, sir. Aral lang, sir, sa lahat. Talaga kailangan lahat manaligsik at pag-aral natin mga behavior ng mga tao natin. So, kung kaya na, handa na, wala pong problema din, sigurado magiging mahusay at matagumpay kayong security or operation officer sa inyong agency. At sa nakita ko po sa inyong mga sinabi, talaga namang meron kayong kapasidad na maging operation officer. Maraming salamat din po sa nakatulong sa ito at saka doon po sa mga iba pa nating followers. May po palagi and God bless po sa ating